hindi nananahimik pa ang Russian YouTuber na si Vitaly Dorevetsky matapos ang halos 10 buwan niyang pagkakakulong sa Pilipinas. Sa isang livestream kasama si Aiden Ross kamakailan lang, lantaran niyang ikinwento ang sinapit niya sa loob ng piitan mula sa matinding init, kakulangan sa basic needs, hanggang sa umano'y malalim na katiwalian sa detention center. Ayon kay Dorevetsky, hindi biro ang mga kondisyon sa loob ng kulungan na kanyang pinagdaanan. Ibinahagi rin ng vlogger na ang unang 3 buwan niya sa kulungan ay isang complete isolation. Inilarawan niya ang kulungan bilang siksikan, marumi, at sobrang init, kung saan umaabot umano sa 35 degrees Celsius ang temperatura at halos walang maayos na bentilasyon. Para lang makayanan ang init, napipilitan daw ang mga preso na magbuhos ng tubig sa katawan gamit ang timba. Mas ikinabahala ng netizens ang kanyang pahayag na kontrolado raw ng mga gwardya ang mga basic needs ng mga nakakulong mula sa inuming tubig, panglinis ng katawan, hanggang sa pagpapatingin sa doktor. Access to basic needs depended on the guard. Sometimes I had to pretend to faint just to get water. Dagdag pa niya, madalas ay mabagal at hindi maaasahan ang tulong medikal sa loob. Isa sa pinakamatinding revelasyon ni Dorevetsky ang pag-amin na may cellphone siya sa buong panahon ng kanyang pagkakakulong. Diretsahan niyang sabi, "I had a phone the whole time in jail. I logged everything, and I will expose the corruption." Ayon sa kanya, madaling makalusot ang mga ipinagbabawal na gamit tulad ng cellphone basta may kapalit na pera. "You pay the guard, and you are good," pagbubunyag niya. Ikinwento rin ng YouTuber ang tinawag niyang jail politics, kung saan mas magaan umano ang buhay ng mga preso na may pera o may abogado. Aniya, maraming dayuhang preso ang nagtatagal sa kulungan kahit sa mga maliliit na kaso dahil wala silang kakayahang kumuha ng legal na tulong. Sa kabila ng mga sinapit, sinabi ni Dorevetsky na naging turning point ang karanasan para sa kanya. Ginugol daw niya ang oras sa pagbabasa ng mga business book at pagninilay sa kanyang buhay. "I read many business books. I became more disciplined." Kung matatandaan, si Vitaly ay inaresto noong 3 ng Abril taong 2025 sa Pasay City at kalaunay idineklarang undesirable foreign national ng mga awtoridad ng Pilipinas. Ang kanyang kaso ay nagsimula matapos ang ilang live streams kung saan siya umano ay nanggulo ng mga lokal at security personnel sa Metro Manila. Matapos ang ilang buwang detention at pagharap sa mga kasong may kaugnayan sa public disturbance, siya ay na-deport pabalik ng Russia nitong January 17. Kasalukuyang pinag-aaralan ng Bureau of Immigration ang posibilidad na bawiin ang cellphone privilege ng mga dayuhang detainee sa kanilang warden facility, matapos ang mga pahayag ng Russian vlogger na si Vitaly Dorevetsky hinggil sa umano'y korupsyon at katiwalian sa loob ng pasilidad. Ayon kay spokesperson Dana Sandoval, 3 personnel na ang natanggal sa pwesto at naharap sa pananagutan dahil sa naturang insidente. Sa isang panayam sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla, maaari umanong mapabalik si Dorevetsky sakaling mapatunayang nag-alok siya ng pera sa mga kawani ng kulungan sa bansa para makagamit ng gadget habang nakapiit sa Bureau of Immigration. "If he shows that he was the corruptor in the facility, then we can charge him and have him extradited back."